10 meters deep, oh my gosh, hindi ko talaga in-expect na ma-achieve ko yung 10 meters deep sa aking first dive. So I am now driving going to Mabini, Batangas to Coco Cielo Caverns. 2 hours and 30 minutes drive lang siya from my place, and from Manila, 2 hours lang yung drive niya. Hindi mo na kailangan pumunta ng Bohol or ng Cebu para lang makapag free dive kasi dito lang sa Batangas, meron kang pwedeng pag-introhan ng free dive. So I'm here na, and dito nga pala ako nag-enroll ng free diving sa Ocean Limits. Kasama na nga pala yung meal sa in-avail ko, kaya nag-lunch na muna ako, and this is my outfit check. Wala siyang video. And dito nga pala ginanap yung aming intro or yung theory lessons. And ito naman yung mga tutulugan nyo dyan. Meron dyang for female and males na sharing na beds. And may aircon na yan siya. So, hindi na ako nakapag-video kasi kailangan kong makinig ng maayos dahil ako lang mag-isa. And nakasalive dito ang buhay ko. Kung maliligtas ba ako at mabubuhay ba ako sa pag-freedive na to. Charis. So, naglagay na nga muna ako nitong... Ano ba to? Naglagay muna ako nitong beach hut na may SPF 100 PA+++ na nakita ko sa Boracay. So, yun nga. Sabi nila ito yung pinaka-effective. Sabi nila, pero we'll see kung hindi tayo mangingitim. Here are my fins! And I'm here. Bibis na tayo. Maganda rin yung CR nila and spacious and maraming sabitan ng damit. Yun ang pinaka-importante sa lahat para sa akin. And, syempre, spacious siya. So, yun. Bibis lang ako and, diba, perfect ang transition ng person. So, tinanggal ko na lahat ng mga accessories natin kasi bawal yun. Iiwanan din ng phone at yung pang video lang ni Coach. Siyempre, malaglagin sa karagatan. Wala na tayong magagawa. Ayan, outfit check muna. Ayan, ito yung place. Diyan yung Coco Cielo. Diyan tayo kumakain and all. Ayan yung mga ibang kabatch ko. Kabatch? Hindi ko sila kabatch. Nauna sila sa akin. And this is my fit. Waiting na lang kay Coach kasi nililinis niya pa yung aming gears. Tsaka yung buya. So, nag-retouch muna ako habang naghihintay para naman fresh tayo mamaya. Kaso hindi ko siya nagamit kasi natawon na wala lahat ng makeup ko sa tubig. So, in-picture muna kami ni Coach para may proof. And we're on the way. On the way na sa karagatan. Nandito lang pala siya sa kabilang kalsada. Grabe naman. Sobrang lapit lang pala. So, maganda siya kasi hindi mo na kailangan pang magbangka. So, kasi syempre, pang may bangka, additional na naman yun. Additional fee. So, napakalapit lang niya. Walking distance lang. Lalo na kung intro mo lang. So, diyan matitest kung nakinig ka ba talaga kanina sa theory, sa explanation ni Coach. Okay, first is, isusuot muna natin yung mask natin, okay? Alright. So, ang pagsuot ng mask natin is, ilagay mo muna yung front face, okay? And then, yung strap sa likod. Yan. Hindi na. Then, strap sa likod. Sige lang, kailangan mo lang siyang yan. Alright. Maluwag masyado. Okay, since okay na, right? Since okay na, hawak ka sa buya. Both hands, and then slowly, wait lang, bago ko i-explain, bago ka mag-submerge ng head sa water, just in case meron pumasok na water sa snorkel, meron tayo tinatawag na snorkel blasting. Okay? Yung snorkel blasting is, mag-exhale ka lang ng malakas using your diaphragm, then lalabas yung snorkel. Lalabas yung water sa snorkel. So, huwag ka mag-panic if in any case na may pumasok na water sa snorkel mo. Okay, then back your regular breathing. Okay? Sige, face down sa water, then breathe on your snorkel. Okay? Relax lang. Relax. Breathe on your snorkel. So, dito sa part na to, ihilahin ka na lang ni Coach papunta dun sa diving site kung saan yun yung mas malalim and dun mo i-apply lahat ng mga tinuro niya sa'yo kanina. I'm a non-swimmer, so di talaga ako nakapag-swimming sa mga malalalim na part sa pool or lalo na sa dagat. Di talaga ako naglalangoy, nag-floating lang ako dyan. Pero ito, this is the best. So, line training muna. Hawak sa lubid and then equalize. And then, hawak ulit sa lubid, hila lang pababa. And then, equalize ulit. Actually, first time ko ma-realize na, ay, totoo pala talaga na may pressure sa tubig. Masakit pala talaga siya. Kasi ngayon lang naman ako lumalim sa dagat eh. And, feel ko lang talaga siya sa plane. Pero sa dagat,
Hindi ko pa siya na-experience and talagang masakit siya sa tenga kung hindi ka makakapag-equalize ng maayos. So, you can use the Valsalva technique or the Frenzel technique. And tingnan natin. O, di ba? Hindi niya na kaya. Kasi hindi na siya maka-equalize. Charis. So, that's the first attempt. And ito na yung medyo nakaka-relax na talaga tayo sa tubig. And dire-diretso na tayo. Malayo na yung agwat ng kamay, oh. And wow, we reached the orange. We reached the bottom and 10 meters na yan siya. So, I'm so happy. Actually, hindi ko pa alam kung ilang meters talaga yan habang nagdidive ako. Nung last na lang, nung nakaahon na, tsaka lang sinabi ni coach na, oy, naka 10 meters na pala tayo. As a first timer, syempre, it's a big achievement for me. Lalo na hindi naman ako naglalangoy sa dagat. So, I'm so happy. And, okay sign. So, the recovery. So, dito yung room kung saan ako natulog. And solo lang ako kasi nga wala akong ibang kasabay, yung ibang batch na sa ibang room. So, this is my breakfast. Actually, wala pa yung chef. Pero nagmamadali na ako kasi may work pa ako sa gabi. At gusto ko na makadive agad. So, nag-breakfast na ako agad. So, ito na nga yung ating second dive. And dito na siya sa may bangka. Bangka? Ano ba yun siya? Ewan ko kung ano yan siya. Pero parang bangka. So, tatlo yung spot na pinag-dive namin. So, first yung may bangka, and then yung cathedral, and then ito yung last, yung my corals. And hindi talaga ako makalapit sa corals kasi natatakot ako. Bukod sa ayaw ko siyang mabdali, natatakot talaga ako. Kasi parang siyang brains. Oh my God, kung ano-anong nai-imagine ko, and parang may lalabas na giant octopus. Kasi kakainin na lang ako bigla. So, yun. But, it's still so beautiful. She's done with the introduction to freediving and she was able to dive to 10 meters. Congratulations on your personal best.
basic. Okay. Certified mermaid na siya ngayon. Char. Okay, na-fulfill niya na yung ano niya, na-fulfill niya na yung mermaiding dream niya. Ang pagiging freediver. So after nito ay umuwi na rin ako and grabe! I never expected it or imagine in my life na magugustuhan ko yung freediving and I fell in love in my first dive. But yeah, kailangan na nating umuwi. So samahan nyo na ulit ako pabalik sa Manila. Can you blow my